bago formal na magsara ang second grade. Wala ko naman 2 araw alam na nila. Yung pala 2 days bago magsara ang session. Man si ate. Kaya wala nanonood sa inyo, kami na lang. Regular session ng 19th Congress, opisyal nang nagbitiw si Senator Big Zubiri bilang Senate President. Resulta raw ito sa hindi niya pagsunod umano sa ilang utos dahil sa kagustuhan. Tanong nga, biglaan ba to o matagal na? Si ate, gulo-gulo mo. Niya na mapanatiling independent ang Senado. Matapos ang 2 taong pag-upo bilang Senate President, emosyonal na humarap at nagsalita sa Senate plenary si Senator. Ayun, so emosyonal si Senate President na humarap. Emosyonal. Parang kanina, interview kay Mangahas. Ilang araw bago mangyari tong saya-saya mo pa. Mahal mo pa yung gobyerno, tuwan-tuwa ka pa. Ano to, nabudol ka? Senator Zubiri, nabudol ka rin? Patay. Mukhang madadagdagan ng miyembro ng maisog ah. Juan Miguel Zubiri. Kanina, formal siyang nagbitiw bilang Senate President para maging independent member na lang daw ng Senado. Hindi ko tinanggap ang pagiging Pangulo ng Senado para lang hayaan na bumagsak ito. Today, I offer my resignation as Senate President of the Republic of the Philippines. And upon stepping down, I vow to serve as an independent member of the Senate. My allegiance as ever belonging only to the Filipino people. I leave with my head held high, knowing that I did what is right for the Senate and for the nation. Sa kanyang speech, binigyan diin ni Zubiri na ginawa niya ang kanyang makakaya para panatilihin ang independence ng Senado. Ito raw marahil ang dahilan kaya gusto siyang palitan. I have never dictated my position on any of you. You know that. I've always supported your independence, which is probably why I faced my demise today. Sabi naman to si Harry Estalante, sabi niyo, Boss Dada, hindi kaya nagbitiw na si Zubiri kasi kota na. Kota saan? Saan magkukota kayo talaga? Oh? Grabe naman kayo, makakota naman kayo. Kota saan yan? Oh, baka unti-unti na silang mag-aalisan para hindi mabulabog pagdating sa susunod na eleksyon. Hindi na nga tatakbo to pagkatapos nito. Actually, sa 2028 pa matatapos ang term nito ni Zubiri. Hindi na yan tatakbo. Sabi niya na magre-retire na daw siya sa politics. Sabi niya, ewan ko lang kung totoo. I failed to follow instructions from the powers that be. I fought the good fight. If I ruffled some feathers in doing so, then so be it. Nagagalit si Jay. Si Jay sabi niya puro kayo kadrama. Ikaw nga, di kami nagagalit sa iyo eh. Nagtatanong lang ng jumper eh. Sinabi mo, kikidnapping ka na. Talaga Jay Guevara. Joke lang yun ha. O, ano natin yan? Rondahan natin yan ha. Rondahan natin yung mga yan ha. Maraming salamat po. Bago mag-resign, dati nang umugong ang mga plano para patasikin si Zubiri. Mula noong nakaraang taon hanggang nito lang Pebrero at Marso, naging matunog ang kudita laban sa kanya. Pero kanina, bago pa magbukas ang sesyon sa plenaryo, mismo si Senator Joel Villanueva ang... Oy, yakapin nyo naman si Nancy. Dinadaan-daanan nyo lang, may liwaliwanag, di nyo nakikita. Sobra kayo ah. Kanina pa nakaabang yung babae, di nyo man lang yakap-yakapin yan ah. Dinadaan-daanan nyo si ano ba to? Si Nancy Binay. Ito naman kasi si Nancy, sana nagputi ka. O, hindi ka talaga mapapansin yan. Doon ko pa naman sa may sulok nakaupo. Ito naman si Nancy kasi. Mura-mura ng luta tayo. Tinitipid mo yung sarili mo. Mamuntipirin yung sarili mo. Mamaya maabutan ka ng plato dyan na pinagkainan. Nakala katulong ka. Oh, kanina pa nakatayo doon yung yung ali, hindi nila pinapansin eh. So, naging matunog ang kudita laban sa kanya. Pero kanina, bago pa magbukas ang sesyon sa plenaryo, mismo si Senator Joel Villanueva ang nagkumpirma.
Sabi ni Jay Guevara, hoy, magkakulay kayo kaya nga, kasin ko nga yan. Kasin ko ang mga Binay. Oo, kasin ko yan, kasing kulay. Bakit? Oh, ako pwede ko mang-inis sa kanya kasi may team din ako eh. Kapag ikaw maputi ka, ininis mo si Nancy, discrimination yan. Oh. Halimbawa, sabi ni halimbawa, ikaw mistiso ka, no? O maputi ka, tapos asalin mo si Nancy, oy, Nancy, Kirara. Gaganunin mo siya, magagalit yan, aba, minamaliit mo kami mga may itim. O yung pagtingin niya, oy, Kirara. Tapos pagtingin niya si Boss Dado, tangin na ito yabang, kala mo maputi. O, diba? Kala nyo, ha? Nakasama sa agenda ang pagpapalit ng kanilang liderato. Pagkatapos ng speech ni Zubiri, nagbitiw din si Villanueva bilang Senate Majority Leader. Sinabayan sila ni Senator Nancy Binay, Sonny Angara at Senator J.V. Ejercito. Ayan, mga nag-resign na. Si Joel Villanueva as Majority Leader, ni Nancy Binay as Chairperson. Kasi lagi naman siya nakaupo. Dapat ang lagi nakaupo si Lito Lapid eh. No? Dapat siya ilagay na Chairperson. Kasi lagi naman nakaupo yan. Pero maganda nga si Lito Lapid ilagay sa Majority Floor Leader. Oo, floor ha. Yung leader sa floor, magbubunot. Tsaka magmamap ha, para may silbi naman yan. Si Ejercito as Chairperson, Senate Committee on Local Government, Senate Committee on Finance and Youth, si Senator Angara, Senate Committee on Accounts, Tourism and Ethics. Si Nancy Binay talaga. Siya pala ang Ethics Committee. Siya pala ang Ethics Committee. Kaya pala sinisita-sita niya si Mariel. Kaya pala sinasabi niya na unethical yun dahil siya pala ang Ethics Committee. Okay. Na nagbitiw din sa kanilang komite. Naging emosyonal din ang ilang mga senador na malapit kay Zubiri. Being part of the leadership, Madam President, carries a cost, requiring leaders to be ready to consistently make sacrifices, prioritizing the interests of their organization, institution, or even their country above their own self-interest. Sabi ni Extinct, di po ba overpower ng Congress ang Senate pag ganyan? Hindi magkaiba sila eh. I mean Congress naman powerful talaga yan. Ang power kasi ng Congress talaga yung budget sa kanila nagsisimula. Kaya hindi ka makakapalag dyan. Kung ikaw ay mga ahensya ng gobyerno hindi ka makakapalag sa Kongreso. Yun ang kapangyarihan ng Kongreso, sila ang magbalangkas tapos Senado ang mag-a-approve para ipapirma sa presidente, ganun yun. So, ma-overpower ng Congress ang Senate, malabo kasi Senate nga po ay may kakayanan na lahat ng mga panukalang batas ng Congress ay patulugin nila sa kanilang sala. Patulugin nila yung mga kaso, yung mga nakabimbin. Patulugin nila yung mga ipinapasang batas ng Kongreso, kaya nga magkagalit yung Kongreso at Senado eh. Pero hindi ko alam yung dynamics kasi ngayon syempre presidente, tapos pinsan ng presidente, Speaker of the House. So tapos sinasabi pa nito ni Zubiri na may pressure coming from whoever. So pwedeng ma-overpower, pero pwede ring hindi. Kasi lagi nyo tatandaan, Extinct ka, itong mga nandito sa Senado, mga seasoned dito. Hindi mo pwedeng totoy-totoyin ang mga to. Kung ikaw Congress, totoy-totoyin mo to. Hindi pwede, matitindi yung mga nandito. So I don't think na magkakaroon ng ganyang problema. Sabi nga ni Mr. Reman, malalim yan, malalim. Mukhang against his will talaga kasi ang saya-saya niya pa sa interview niya kay mga ahas eh. Tapos ngayon hindi na siya happy eh, di ba? So hindi natin alam. Harry Estalane. Thank you very much sa iyo, Harry. It's Harry Estalane, you're amazing. Sige. Sige, play. And so today, Madam President, I tend
tender my resignation. I think there's no reason, of course, emotions may dictate that they bow their heads, but there's no reason to bow their heads. Talagang, I think, when all is said and done, when history is written, wala silang ikakahiya. They stood on the right side of history. Thank you very much. Pero siguro let's just look at it this way. Si Senator Zubiri, syempre nabudol na siya, no? Parang si Maharlika. Nabudol. Si Sasrogando Sasot, nabudol. Nabudol sila. Nabudol sila. So, tingnan natin dahil sigurado iba ang ganti ng api. Well, sabi ko nga sa inyo, we are now in the stage where this is kumbaga strength in numbers. Numbers game po ngayon. So let us welcome lahat ng pwede nating maging makakampi para magkaroon tayo ng mas malakas na boses, di ba? Maganda lahat, yakapin natin, lahat magsama-sama tayo. Kung itong mga nabudol, bandang huli magising sila at umanib na sila sa atin, di maganda, di ba? Pero sampal-sampalin natin ng konti. Di ba? I told you so, sip-sip ka kasi. Tingnan mo, sinaksak ka patalikod. Mr. Man 007, maraming salamat sa iyo. God bless you. So kailangan natin yan. Kailangan natin sila. Kailangan natin itong mga makakapangyarihan na mga tao na ito para mas lumakas tayo kung sasama sila sa atin. Pero marami kasi sa mga, alam mo na, marami sa mga ganyan floating status, umaasa pa din na makabalik sila sa poder ng mga, alam mo na, inaasahan nila. Kaya ewan natin, titingnan natin kung ito bang si Mig Zubiri all out kasi mukhang na-traitor siya. Para sa akin, na-traitor siya. The way yung kanyang pag-i-speech, pagbibitaw ng mga salita, mukhang tin-traitor talaga siya. So if that is the case, let's just hope na Mig Zubiri will be the next Vic Rodriguez. Diba? So sige, let's welcome Mig Zubiri, pero magsisi muna siya sa mga kasalanang ginawa niya. Mag-sorry muna siya sa taong bayan dahil isa rin siya sa mga nambudol sa mga Pilipino into voting for whomever won diyan sa eleksyon ng 2022. So isa rin 'yan sa mga nambudol sa inyo, isa rin 'yan sa mga talagang naging taga-depensa ng kumakandidatong presidente na nanalo ngayon. Kaya medyo parusahan naman natin ng konti. Huwag natin basta-basta pasakayin sa barko natin nang hindi pa nagsisisi. Kasi baka mamaya hindi naman niya nagsisisi talaga, tapos gusto pa niya na makabalik doon. Yari tayo dyan. Matapos mabakante ang Senate leadership, dito na nagmosyon si Senator Alan Peter Cayetano para inominate si Senator Cheese Escudero bilang kapalit ni Zubiri. Ngayon, ito ang lalagay nyo sa kokote nyo, ha. Ilagay nyo ito sa kokote nyo, ha. Si Senator Cayetano ang nag-nominate kay Cheese Escudero. Si Senator Cayetano, alam natin na DDS yan. Tahimik lang yan, pero alam natin na DDS yan. Hindi yan kasing solid na DDS ni Bongo at saka ni Senator Bato de la Rosa, pero DDS to. Siya ang nag-nominate kay Cheese Escudero. So let us hope and pray na si Senator Cayetano na nag-nominate kay Cheese Escudero ay si Cheese hindi tayo pahihirapan. Okay? So yun ang lagi natin tatandaan, ha. Senator Cayetano, ikaw ang nag-vouch dito, ikaw ang naglagay dito. Baka naman unang-unang assignment nito ilaglag ang mga Duterte, ha. Senator Cayetano, wag ganun, ha. Pag ganun ang nangyari, naku, maniwala ka, Senator Cayetano. Kukurutin kita sa kilikili. Okay, ha. So tingnan natin, baka naman ito si Cheese Escudero, masyado nyo namang hindi pa nagsisimula yung trabaho, masyado nyo nang ginugulpi. Tingnan naman natin maigi, baka naman si Cheese Escudero biglang alam mo yun, biglang makatulong kay Pastor Kibuloy, kay Duterte sa panggugulpi ng mga ng Kongreso sa pamilya Duterte, hindi ba? Malay mo naman si Cheese Escudero na yung susi natin. Bigyan natin ng pagkakataon, mga 1-2 days. Pagkatapos ng 2 days, walang ginawa yan.
O di away-away na ulit. Sabi nito ni Su Gaming, huwag masyadong magtiwala. Wala, ganun talaga. Hindi naman tayo masyadong nagtitiwala actually. Nag-iisip lang tayo na sana, baka. Hindi naman masama mangarap, di ba? Kung sakali, mangarap tayo at okay naman talaga siya, makakatulong siya sa mga pinaglalaban natin, hindi maganda. Bigyan natin pagkakataon, mga 1 linggo, di ba? Pagkatapos sa 1 linggo, wala pa rin, awayin na natin. Nominate someone I respect, I admire, and look forward to. I look forward to him being our leader, and I look forward that I will be able to contribute and do my part. May I respectfully and humbly nominate Francis Cheese Escudero as Senate President. Hindi na nagbotohan ng mga senador dahil nagmosyon si Senator Jinggoy Estrada na isara na ang nominasyon kay Escudero. Tinanggap naman ni Escudero ang... Yun na nga, sabi nga nito, ano yan mag-best friend best friends yung mga si Cheese tsaka si Cayetano. So yun na nga malay naman natin. Malay naman natin since mag-best friend sila and since si Cayetano ay alam natin na DDS. Sa pagkakaalam ko na DDS yan, let's hope na makatulong sa mga pinaglalaban natin itong pagiging senador ni Cheese Escudero. Dahil kung hindi, naku po, Diyos ko. Araw-arawin ni Maharlika yan. Ang nominasyon at agad nanumpa bilang bagong Senate President. Sa kanyang speech, pinasalamatan ni Escudero si Zubiri. I salute you and I hope I will make you proud, you especially among all our other colleagues. And hopefully, you will not leave my side whenever I ask for guidance, whenever I ask for help, and whenever I ask for your wisdom. Maraming salamat po muli sa tiwala at nakahanda po akong pagsilbihan kayo sa anumang makakaya natin habang sabay-sabay natin pinagsisilbihan ang bansa at ang sambayan ng Pilipino. Bukod kay Escudero, papalit naman bilang bagong Senate Majority Leader si Senator Francis Tolentino. Si Senator Jinggoy Estrada naman ang uupo bilang bagong Senate Pro Tempore. Maraming salamat, Camille Samonte. Hindi na sagot ni Camille Samonte. Camille Samonte, yung tanong sa'yo, kung biglaan ba yan o hindi, walang hindi mo na sinagot. Ano ka na tatanggalin na kita sa TV5. Sabi nito ni Nobel, corrupt daw si Cheese Escudero. Sabi din niya, si Cayetano, corrupt. Tangina niyan, lahat na lang corrupt. Sino na? Sabi niyo, Cayetano, corrupt yan. Escudero, corrupt yan. Lahat na lang corrupt. Sabagay, lahat naman yan. May mga itinatagong mga baktol. Wala nang matino sa inyo. Sinong binoto mo ng presidente? Nobili Michelena. Pakilagay nga dyan, sinong binoto mong presidente? Bilis! Baka naman mamaya makakorap ka. Korap si Cayetano, korap si Escudero, korap si Bato, korap si ganito, korap si ganyan. Sino binoto mo? Si Bongbong. Ay nako. Tingnan natin ha. Check natin maigi. Check natin baka naman sakali magbago yan. Kayo talaga Mapakinggan natin yung buong speech ni ito ano na to, yung press conference na to. Press conference ni Mig Zubiri dyan sa nangyari sa Senado. Ito, i-play natin mga boss. I-play natin. Senate must always remain independent. And due to my... Ay nako, ito na naman yung mga tanga. Ipapaliwanag ko na naman Ipapaliwanag ko Ton. Sino pa dito ang gustong marinig yung istorya ng 10K? Taas ang kamay para hindi tayo paulit-ulit. Tanong kayo ng tanong, ang bobo-bobo ng tanong na yan Sige na, sino pa dito ang hindi nakakaalam ng istorya ng 10K ayuda? Para alam na natin. Para nang malaman nyo. Okay, ang tagal nang nalinaw ng 10K ayuda na to. Kayong mga gunggong talaga kayo. Nood kayo ng nood sa mga vlogger na tanga kasi. Ang tagal na nito, hindi pa yan sa inyo ipinaliliwanag.
O ito ha, 2 years nang lumipas yung 10K. Sabi ni Dave Tibon, hindi nyo pa alam? Ha? O itong 10K ayuda na to ha. O ito ha, for the nth time, papaliwanag ko sa inyo, okay? O ayan po ay panukala ni Cayetano, hindi niya ipinangako. Ang sinabi ni Cayetano, kayang ibigay ang 10K bawat pamilya sa Pilipinas para magbigay tayo ng ayuda 10K. Kaya daw yan. Bakit 8K lang? Bakit 6K? Gawin ng 10K. Kaya daw yan. Sinabi niya. Okay. Siyempre, saan magagaling yung budget niyan? O di sa gobyerno. O inilatag niya yan kay Bongbong Marcos, kay President Marcos. Anong sabi ng Department of Budget and Management and Penology? Ang sabi ng DBM, walang pera. So, ang nagblangka po ng 10K ayuda ni Cayetano ay yung administrasyon. Hindi si Cayetano gusto niyang ibigay. Kaya lang wala daw pera administrasyon kasi mamamasyal-masyal sila. Oh, anong nangyari? So si Cayetano may kasalanan? Tatangan nyo. Hanap kayo ng hanap ng wala. Hanapin nyo sa Malacanang. Puros kayo mga kabubohan. Basta lang kayo makapag-komento na wala naman kayong mga kaalam-alam. Okay. Hanap kayo ng hanap ng 10K ayuda. Yung 20 pesos na bigas ang hanapin nyo. O 2 taon na wala pa yan. O mas maliit yung 20 pesos na kilo ng bigas kaysa sa 10K na hinanap. Puro kasi kayo ayuda. Mga mukha kayong mga pera, mga patay gutom. Tingnan nyo. Okay, 10K, mga gunggong. Oo, yung ano yan, yung Maharlika Pans, hindi nyo hinahanap. 20 pesos na kilo ng bigas, hindi nyo hinahanap. Hanapin yung 10K, mga tulongges kayo. Halika kayo rito. Alam nyo ba, sa sobrang hanap nyo ng 10K, si Banat Bay namimigay ng 10K noon? Si Banat Bay na nga nag-isip ng 10K. Hindi naman. Nagpapaliwanag lang. Hindi, magigigil ka kasi, Kirsten B, kapag paulit-ulit ba? Pinaliwanag mo na, papaliwanag mo na naman. O, bawal pa naman dito ang tanga. O, tingnan ninyo yung ano ko. O, tingnan ninyo yung tagline ko. Ayan, o. Boss Dada TV, galit sa tanga. O, kapag katanga, wag na mag-comment. Sumagot si Nobel, si Isko. Pwede nga. Sige, kung binoto mo si Isko, edi very good ka. Pero huwag mo sabihin, corrupt si ganito, corrupt si ganyan. Pwede mo naman sabihin, nako, yung mga senador na yan, mga corrupt, nako, yung mga congressman, mga corrupt. Pwede naman ganun, pero magsabihin mo, corrupt si ganito, corrupt si ganyan. Anong prueba mo? Dugay na kayo sa Boss Dada TV, ha? Ano na kayo? Relax. Kalma lang, ha? Yung 10K ayuda nyo, darating din yan, no? Darating din. Magtrabaho kayo. Gusto nyo magka-10K? Magtrabaho kayo. Hintay kayo ng ayuda. Sugal naman kayo ng sugal. Talpak kayo ng talpak. Inom kayo ng inom. Kaya nagagalit sa inyo si Gadon, eh. Kaya sinasabi ni Gadon, kayong mga tricycle driver kayo, reklamo kayo ng reklamo, panay ang beer house nyo, may ka-table pa kayo, pag uwi nyo, wala kayong masaing, isisisi sa gobyerno. Alam mo, somewhat may punto si Gadon, pero tanga pa rin. O kasi yan yung mga hindi mo nandiyan ka para iahon sila sa kahirapan, hindi pala sermonan sila. Punyeta ka, hindi mo naman pera. Yung ipamimigay nyo, hindi nyo naman pera yan. Putya, parang naninirmon pa kayo, ah. Ito na. Ito. Diretso. Strict adherence of the Senate remaining independent, maybe that could be the cause of my demise. Sabi ko nga nung sa hearing ni Senator Bato de la Rosa, maraming nagalit sa akin sa 2 panig dahil nga ako po'y naging patas sa 2 panig at siguro maraming nagalit sa akin dahil dyan. Pero so, mukhang inamin dito ni Senator Zubiri na dahil yata sa PIDEA leaks.
Mukha nga, kasi yun ang sinabi niya eh. Nagpunta ako sa hearing ni Senator Bato de la Rosa at sinabi ko na marami nagalit sa akin. Nagalit sa akin sa kampo ng kabila, may nagalit din sa akin, sabi niya. So mukhang talagang itong PIDEA leaks ni Bato de la Rosa ang dahilan, isa sa mga naging dahilan na itong pagkatanggal ni Zubiri. Mukha Oo, kasi alam nyo naman, syempre ikaw, Senate President ka, no? Bilang Senate President, pwede mong pigilan yung mga senador mo na mag-conduct ng mga inquiry. Kasi sa iyo manggagaling yung MOOE nang gagastusin dyan sa mga inquiries, hearings na yan. Sabi nga ni Senator Bato de la Rosa, di ba, si Marlica, ipatatawag ko. Hihingi ako ng MOOE sa Senado, sa Senate President, para mapauwi ko siya dito, sagot ko na yung pamasahe niya, di ba? So, nasa presidente ng Senado, Senate President, yung kapangyarihan whether magpupush through ito or not. Okay, nasa ano yan, nandiyan. Kumbaga, halimbawa ako, meron akong proyekto, meron akong gustong ipanukala, o kukumbinsin ko yung Senate President para sponsoran yung aking gagawin, tama ba? So ito, hindi niya napigilan itong PIDEA leaks inquiry. Hindi niya napigilan ang pagtangis ng taong bayan na maimbestigahan ito. Alam niyo naman ang nangyari kapag ang involved is yung mga nagahari ngayon, yung mga nanalo ngayon, katulad yan sa Maisog, di ba? Natanggal yung mayor ng Cebu, natanggal yung gobernador ng Cagayan, natanggal yung gobernador ng Davao del Norte. Tapos nakita nyo naman na talagang pagka kung sino ang nag-e-entertain sa galawan ng mga Duterte. Alam naman natin na very personal yan sa mga nasa kapangyarihan ngayon. At nagkokos nga yan ng mga pagkatanggal kahit sino ka pa, maging sino ka man. So eto mga boss, si Mig Zubiri hindi niya napigilan. Noong pangatlong hearing, pang-apat na hearing, tinatry ng pigilan ni Jinggoy at saka ni Escudero, hindi napigilan. At saka ni Zubiri. So tatlo silang nagpapahinto nitong hearing na to. Wala, hindi natuloy. Matapang si Bato, diniretso pa rin niya. Ayun, so ang sinasabi niya, mukhang may nagalit sa akin sa magkabilang side at ayun na nga, ito na nga ang nangyari sa akin dahil dyan, ayun, yari ako. Di ba? Nawa ko lang pong tungkulin ko bilang Senate President, which is to always keep the committee system strong and independent from any outside forces to dictate what should or should not be. Sabi nito ang hindi lang nila natanggal si Baste, nag-attempt sila. Tandaan nyo sabi ni DILG Secretary nun, babantayan niya. Di ba? Panay na comment ni DILG Secretary nun pero mahahalata kasi sila masyado kapag rektang Duterte yung ginanyan nila. Nagkakaproblema na nga sila ngayon Si Inday Sara pa lang tinatrabaho nila, tatrabahuhin mo pa si Basti Duterte, isa ring matalas ang dila niyan. Mapapahamak sila dyan. Tackled in the committee system. So, I'm sorry if may mga ruffled feathers at may nagalit sa akin, pero ganun talaga ako. You may call me a Boy Scout, but I'm happy to oblige all the other members of the Senate that have passed before us. The likes of Joko Arroyo, Miriam Defensor Santiago, of course, those who also already retired, like Senator Frank Dillon, Senator... Alam mo, kailangan na kasi talaga nilang daanin sa ganito kailangan na nila yung kapangyarihan nila maipakita na nila dito sa mga kaya pa nilang impluwensyahan. Kasi yung nakita nyo nung nakaraan na rally nila dyan sa Liwasang Bonifacio, yung Inday Sara movement, tinitingnan nila, sigurado ako, kung ano ang kung papaano kung pupunta ba tao doon, kung malakas ba sila. It turned out mukhang hindi. Parang hindi, mga bossing. Parang walang kapangyarihan. Parang lumalabas, ang dami nang bumoto sa kanila pero walang nagpunta doon
sa inorganize nila na movement o ng rally. So siguro sabi nila po siya, wala tayong aasahan sa mga vloggers natin dahil mga tulonggis yan. Wala tayong aasahan sa taong bayan dahil hindi pa rin talaga natin totally na monopolize yung masa dahil syempre hindi naman tayo makamasa, social tayo mga elitista tayo mga yayamanin tayo so hindi nakaka-relate ang masang Pilipino sa atin kaya hindi natin sila mayakag. Yan na nga dinaan na nga natin sa masa, dinaan na natin sa mga patay gutom ng mga vloggers na mag-organize para at least yung panlasa ng tao abot nila. Pucha, mantakin mo, mas mababa pa pala yung itong mga vloggers na ito. Apakadaming mga views pero wala namang mga nagsisipunta, wala namang sumusuporta, pinapanood lang sila pero hindi nila nai-impluwensyahan. Kasi sabi ko nga sa inyo, iba po yung vlogger, iba po yung influencer. Kasi yung influencer, lahat ng sabihin mo, gagawin nung mga nanonood sa'yo. Pinupuntahan ka dahil sa'yo, hindi dahil sa content mo, sa chismis mo, sa clickbait mo, sa clickbait na thumbnail mo. Pupuntahan ka nila kaya wala kang thumbnail kasi nga si Boss Dada yan, si Banat Bay yan, si Coach Ol yan, si Buster TV yan, si Jojo de Guzman yan Pag nag-content yan, hindi lang yung topic niya yung pinanonood, pa siya mismo. Ganun ang influencer. Etong mga to, vloggers lang talaga. Mga kalye serye vloggers, mga Dolomite vloggers, itong mga to. Ito yung mga dating mga vloggers na sumusunod lang sa MMDA pag may mga ginigiba-giba na mga lumagpas doon sa boundary, sa bangketa, yun lang yung mga vloggers na yun. Walang mga alam yung mga yan. So ngayon, siguro nakita na administrasyon, shit. Walang nagpunta sa rally, Inday Sara resign, pucha, patay tayo dyan. Kala ko ba sikat tong mga pinagkukuha natin mga vloggers, ba't ganun? Wala. Mapagkakatiwalaan mo ba yan? Ang mga itsura, mga gusgusin. Paano mo pagkakatiwalaan yan? Mga itsura pa lang, hindi mo na pagkakatiwalaan. Pag nakita mo, itatago mo pitaka mo mukha mo ka mandurugas kaya yun ang problema mga bossing. Kaya dito na sila, sabi na hindi, kailangan natin makuha yung mga politiko dahil yung mga tao, delikado tayo dyan. Hindi natin hindi natin kayang bulahin yung tao dahil hindi nakaka-relate sa atin yung tao kahit mag-Jollibee tayo kahit na anong gawin natin, hindi talaga tayo connect sa kanila kasi yayamanin tayo, hindi nga tayo makapagtagalog ng diretso kaya dito tayo sa politika. One point si Enrile, kung saan talagang stickler for rules of the Senate, independence of the Senate, that the Senate remains the last bastion of democracy in our country. So I pray, hope that our dear Senate President Escudero, will uphold these ideals of the Senate that we fought for. Yan. So yan yung mga pinagsasabi ni Zubiri na tila mo huhuling habilin na. Di ko alam kung ano ba to, lilisan na to, papanaw na, hindi natin maintindihan. Ay Diyos ko po.